Isa ito sa mga pagkaing pamana ng mga Kastila na siguradong hindi na nila makikilala ngayon dahil ginawa na natin itong Pinoy na Pinoy. Ito ang empanada ng Ilocanja. Question: ano ang kulay ng sikat na malutong at malinamnam na Ilocos empanada? Orange. 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 Ano ito? Fact o fake? Meron ng empanadang red, yellow, green, at blue. Kalma lang guys, empanada rin ang mga ito. Ang mini-colored empanadas ng Lawag City. Bawat kulay may kaukulang variety. Blue para sa tuna, green para sa vegetarian, yellow para sa chicken, red para sa beef, at orange para sa nakasanayang classic empanada. Ngayon po, gagawa po tayo ng colored empanada. Mas maliit ito sa regular na empanada. Pero pare-pareho lang ang proseso ng pagluluto. Minasa ang rice flour o galapong na nilagyan ng iba't ibang food coloring. Para naman sa stuffing, hinalo ang pangunahing sangkap na munggo at ginadgad na papaya. At dahil mini empanada ito, ginamit maliit na itlog. Itlog ng pugo. Magkaiba yung yung lasa pero parehas masarap din. Ang mga empanadang ito ang kasama sa mga magbibigay gulay sa Pamulinawen Festival ngayong Pebrero dito sa Lawag, kung saan ipopromote ang iba pang empanada products katulad ng palitaw empanada, yema empanada at peanut butter empanada. Meron ding pizza na ang toppings mga sangkap ng empanada. Usually kasi, yung mga turistang pumupunta sa Ilocos, sabi nila sobrang laki yung regular Ilocos empanada. Para hindi sila maumay, ginawa naming maliliit bite size. Bitin ka pa ba sa lahat ng ito? Heto ang para sa'yo, ang sukat 15 inches. Ang laman, pinaghalong kanin at adobo, all in one. Ito ang Big Ulam Empanada. Ang gagawin po natin ngayon ay Big Ulam Empanada. Extra big ang serving ng bawat sangkap. Mas marami syempre ang minasang harina. Pinaghalo-halo rin ang kulay, kanin at adobo. At sa gitna nito, 3 buong itlog. Sa presyong 199 pesos, sulit na sulit para sa 3 hanggang 4 na tao. Bigyan naman natin ng twist, maliban sa ordinary empanada lang na malaki, sabi niya. Gawin nating ulam para pagkakain yung customer, busog na siya. Pamana ng mga Kastila ang empanada. Madalas na merienda ng mga Pilipino noon pagkatapos magsimba. Empanada stalls are usually found just kilometers away from the church. Pagkatapos nilang magsimba, nagkakaroon noon ng pagkakataon na bago umuwi ang mga tao, sila muna'y kumakain, sila muna'y bumibili ng empanada. Tapos iniuuwi ito. At dahil sagana sa gulay ang Ilocos, kalaunan isinahog ito sa original empanada recipe ng mga Kastila. Ito po ay napayabong that until now, ang mga Ilocano ay empanada lovers na. Ilocos Norte in general is an agricultural area. So we are making use of our product. May sarili ring empanada ang probinsya ng Ilocos Sur. Sa plaza nga ng vegan, hile-hilera ang mabibilhan nito. Katulad ni Aling Rebecca na pang-4 na henerasyon na raw sa kanilang pamilya na nagbebenta ng vegan empanada. Pagmamalaki niya, apo siya sa tuhod ng isa sa mga pioneer sa pag-e-empanada sa vegan. Nung maliliit pa kami, nagkukwento ng tatay ko na yung lola daw niya, siya tumutulong sa pag-e-empanada. Mana niya, sa nanay niya, tinutuloy niya, nagtitindi na sila. Lola ko, sa tatay ko, tapos ako na ang sumunod. Natuto na lang ako kasi yun ang nagisnan kong hanap buhay ng mga magulang ko. Dito ako lumaki, empanada na. Ang trademark ng empanada ng vegan, malutong ang balat nito. May sahog na repolyo at syempre, vegan longganisa. Masarap. Kasi di ba
pa dinadayo to and taga Nueva Ecija pa kami. Sabi namin before we go home para matikman namin yung nabalitang masarap na empanada. So, sulit. May sarili ring empanada ang bayan ng Batak sa Ilocos Norte. Meron nga ditong isang buong gusali kung saan hili-hilera ang mga nagbebenta ng Batak empanada. Hindi katulad ng golden o yellow empanada ng vegan, ang Batak empanada kulay kahel o orange. Bahagya rin itong makuna at imbes na repolyo, papaya o munggo ang sahog nitong gulay. Meron din itong longganisa, pero longganisa ng Batak o lawag, hindi kaya bagnet. Isa sa pinakanaunang nagtinda ng empanada sa Batak, si Lola Glory Coxon. 1960s pa raw nung simulan niya ang kanyang negosyo. 75 anyos na siya ngayon, pero gamay pa rin ang paggawa nito. Ayan, nag-aral ako sa ihipag ko. Tinitingin ko lang yung ginagawa, paano ako nag-simula. Nag-interesado ko, kaya nakihiwalay ako. Nag-umpisa na ako mag-isa. Kahilera niya rito ang empanada stalls ng kanyang mga anak. Pero hindi raw sila magkakasosyo, magkakompetensya. Bumukod daw kasi ang kanyang mga anak na sina Glomy at Behang. Itong si Lola Glory, competitive. Hindi raw ibinigay sa kanyang mga anak ang recipe na natutunan niya mula sa isa sa mga pinakanaunang nagtinda ng empanada sa Batak, si Nieves Coxon Layawen o si Lola Ibing. Pero ang apo mismo ni Lola Ibing na si Lani, meron ding sariling stall ng empanada. Sumasama kami sa pagtitinda niya, sa market, dito sa plaza. Sumasama kami, then natuto na kami. Tinuturuan na niya kami noon para may kasakasama siya sa pagtitinda. Kwento ni Lani, 1941 pa raw sinimulan ng kanyang Lola Ibing ang paggawa at pagbebenta ng Batak empanada. Ang pwesto raw nila noon, nasa gilid lang ng simbahan. Kwento niya, wala raw noong inilalagay na itlog sa empanada. Meron siyang suki sa palengke na anak din ng mga tindera. Then, laging nagpapalagay ng itlog daw sa empanada. Try mo, Lola. Nung na-realize ng Lola ko, okay pala to ah. So, ginawa ng Lola ko na naman na may itlog na naman sa loob. Innovate, then after ng egg, longganisa na naman. Pagpapatuloy pa rin daw ni Lani ang legacy o pamana ng kanyang lola. Wala na rin kasi yung mother ko, nasa Hawaii na rin po sila. So, sabi ko sa sarili ko, dapat mag-put up ako ng sarili ko din para maituloy ko yung inumpisahan ng lola ko. Si Mildred, utang daw sa empanada ang pag-asenso niya. Bata pa lang daw si Mildred, tumutulong na sa kanyang mga magulang sa pagtitinda nito. Pero nung pumanaw ang kanyang ina, siya na ang nagluto at nagtinda ng empanada kasabay ng kanyang pag-aaral. Pagkatapos ng klase po, takbo po para kunin ko po yung paninda ko. Hanggang madaling araw po. Pero paidli-idlip lang po pagka wala nang ganong taon. Pagka mga 12 midnight na po, kumukunti po yung customers, kaya naidli-idlip. Umaraw man daw o bumagyo, walang mintis si Mildred sa pagtitinda ng empanada. Sa kanyang pwesto sa palengke, dumarayo rin daw siya noon sa mga pista para maglako. Saan ako nakakarating, kung anong event, nandoon po ako kahit malayo. Gaya po ng JS, graduation, foundation, kung may mga certs, Ilocos Norte, ganun, nandoon po ako. Dahil nagsikap at nagsipag, nakapagtayo siya ng sariling bahay. Napagtapos ng nursing at marine engineering ang kanyang mga anak. At kung dati, bisikleta lang ang gamit nila sa pagde-deliver ng empanada, ngayon, sasakyan na. Ang mga payo ko lang po, magsumikap lang at magtiyaga. Kung may kita, medyo magtabi-tabi ng konti. Salamat sa mga Kastila sa kanilang ipinamanang empanada. Pero mas malaking pasasalamat sa mga Pilipinong nagpatuloy nito at nagdagdag pa ng mga sangkap para hanggang ngayon matitikman pa rin ang classic Ilocos empanada.